area na kami ngayon guys. Ayan, nakikita nyo yung pumuputi na yan, pumipitik na yan, gumuguhit na yan guys. Yan po ay mga tuna guys. So, dito sa area nito kanina, marami kami nakitang grupo ng isda. At ang problema nga lang, medyo kumakalat-kalat sila, naghiwa-hiwalay. Pero sa pagkakataong ito, ng pag-area namin na ito, ay medyo naglapit-lapit sila. At medyo naging problema lang, nag-iiba't iba ng direksyon. Kaya kailangan nating habulin ito guys. Yung mga pumipitik-pitik na yan, may mga ibon-ibon na yan, ayan ang isda nating inaaryahan ngayon at umiikot ng ating barko. So pinokos ko lang dyan sa inyo guys para makita nyo yung mga pumipisik-pisik na yan. At ayan ay makukulong natin guys. Yun ang kagandahan dyan dahil medyo hindi naman gaano nagpasaway, pero tingnan natin ang kaganapan dyan kung ano mangyayari. Halos nagtatlong grupo yan nandyan sa ating iniikutan ngayon. At yan nga ang ating nakita nung paglipad natin kanina. So medyo bandang hapon na ito nung makarating kami dito, dahil medyo may distansya ito sa aming barko kanina. Kaya yan, dumating din dito ang isa nating sister boat. Halos magkasunuran lang kami dumating dito, pero nauna kaming umarya dahil kami ang nakapwesto at kami ang unang nakatagpo dito. Kaya naman ito ay kasalukuyan nating inaaryahan. So ganyan ang kaganapan dito guys pagka may mga grupo ng isda na katulad nito, medyo watak-watak. Talagang kailangang habulin mo yan kasi hindi mo masasabi kung nasan dyan ang may volume mo. Ang daming gumuguhit na yan, ang daming grupo na yan. At habang umiikot kami, may parang kabuting nagsusulputan dyan. Kaya naman, medyo instead na liliko na yung barko natin, dumediretso pa kasi ang attitude ng isda, once na lumutang yung isang grupo na malaki at may kinakain, sumusunod lang sila dyan. Kahit malayo yung distansya nila, pagka alam nila na may pagkain dyan na dinudumog yung ating mga inarihang grupo ng isda, sumusunod sila dyan guys. Kaya naman, kita nyo may patlang-patlang dyan. Meron nauna nang naikutan doon, may sumusunod pa. At meron pa rin ditong hinahabol pa rin ang ating barko. Kaya nga talagang nag-ilang grupo yan. So, ang naging problema nga natin dito guys, wala tayong sonar. Sira yung sonar natin, kaya hindi natin alam kung alin ang pinaka-main body dyan o yung pinakamalaki at may volume. So, kaya kailangan na lang natin na extend natin yung pag-ikot natin nang sa ganon masakop siya. So magiging problema lang dito, hahaba ang tustusan ng ating lambat at yung portion na yon, yun ang kusaan kung pwedeng doon sila makakalabas. Pagka mahaba ang tustusan, wala nang lambat doon guys. Kaya ito, hinahabol pa ito isang grupo na ito, masasakop pa rin ito. Kaso malalaman nyo dyan mamaya kung anong nangyari dito. Dahil sa daming yan ng grupo ng isda na nasakop na yan, panoorin nyo na lang hanggang dulo guys para malaman nyo kasi talaga napakaganda ng grupo na ito. At ayan ang daming alon-alon, ang dami ng pisik-pisik. At ang problema talaga ay wala tayong sonar. Kaya naman kung ano lang nakikita nating lumilitaw dyan or lumulutang, pumipisik or nag-aalon, yun ang tinatarget or yung hinahabol ng ating fishing master na makulong. Pero sa daming yan ng bumubula-bula dyan sa loob, ay talagang malaking grupo ito guys. Kaya naman, ang tabayanan ninyo guys. Dahil talagang ito ang kapanapanabik na panoorin. Dahil kita nyo, puting-puti. Maraming kinakain yan guys na dilis. Kung kaya nga't ganyan, nag-aagawan sila. Ito ay mixture ng, mix siya ng tuna at saka ng skipjack guys. Kaya mas maganda kung aarya ka, may halong skipjack yung tuna na iyong inaaryahan kasi may volume yan. Kasi pagka pure tuna at walang volume, talagang hindi maganda maging huli mo. Pero ang kagandahan lang sa tuna is good quality at saka good price. Pero sa volume, hindi ganong kalakihan pagka hindi talaga season ng tuna. Unlike kung ito ay may mix ng skipjack, talagang nandyan ang volume kasi usually talagang madami ang laman pagka skipjack ang nahuli mo. Samahan pa ng tuna. So, yan, tuloy tayong umiikot dyan at
nakikita naman natin na patuloy ang pangangain nila, patuloy ang pagkain nila dyan sa loob, at yan ang kapanapanabik nating maantabayanan kung gaano kadami itong mahuhuli dito. Since wala nga kami sonar, hindi natin masabi kung anong volume nito. Ang tang ginagawa na lang ng fishing master, yung reference niya, yung visual, kung saan may pumipisik, kung saan may alon-alon, at kung saan may dinudumugang ibon, yun ay kung kayang abutin ng kanyang lambat, ay aabutin at hahabulin. Kita nyo yan, namumuti na, nasa loob na nating lambat yan, nasakop na yan. So ang tabayanan na lang natin kung mahuhuli siyang lahat sa daming yan ang pumasok sa ating loob ng lambat. Kaya nga sabi ko dito guys, hindi porke nasakop mo yan ay mahuhuli mo lahat, kasi pagka may volume ang isda, tulad nga nito, ay may pangilalim yan. Kapag hindi pa lumalalim masyado ang lambat mo, hindi makakayod dyan at hindi masasakop yung mga nasa ilalim na isda. Kahit makita nyo, puting-puti yan dyan sa loob, mamaya pagka ang kable nyo ay angat or nakabuka or hindi siya talaga yung nakatendido, ang tendency niyan is makasisid pa yung isda. Lalo na kung hindi pantay yung ating kable. Kasi pagkahabang binibiri at hindi pantay, may mababaw at may malalim, may ang tendency ng isda ay makatakas dun sa mababaw portion kung sakwan mababaw ang kayod ng lambat. Kaya kahit pa yung ganyan ay wala pa rin kasiguruhan yan guys, hanggat hindi nagbibirada ng kable na kung pag sinabing nagbibirada ng kable guys, yan ay pinapalalim ang kayod ng ating lambat. So yan, once na nagmeet na yang ating mainscape at saka ating lambat na ating barko, dyan pa lang makakapagsimula ng birada ng kable para palalimin ang lambat. Kaya dapat mag-meet sila in a short period of time, mag-abot sila para mabira ka agad yung lambat pa ilalim habang kumakain ng isda dyan sa loob ng ating lambat. Pero pag lubog niyan, nako, 50-50 na naman tayo guys dyan. Walang kasiguruhan na mahuhuli. Pero ang kagandahan nga lang dyan, habang kumakain sila at busy sila dyan, pag lumalalim ang lambat, hindi nila nalalaman na sila ay nasa loob na ng ating lambat at mahirapan na silang makasisid. Lalo na kung zipper na, wala na talaga silang paglalabasan ng ating isda. Yan, tayo nga ay nagpanagpo na. Kung mapapansin nyo, voice over ako kasi malakas ang hangin kanina, and then nung na-check ko yung volume ng aking video ay puro agas-as ng hangin, hindi nyo maintindihan. Kaya, ayan guys, tingnan natin kung anong mangyayari dito. Stay tuned lang at talagang nakakapanabik ito sa ganda ng inaryahan na yan. Pinapisig-pisig pa guys sa sentro. Yan, nandyan sila. Yes, nasa loob lang. Guys, mas maganda ang isda pagka nasa ibabaw lang, yung lumulutang sila, kumakain, pumipisik-pisik. Tulad nito guys, kasi hindi sila makakasisid kaagad. Nandyan lang sila naglalaro. Ayan, kumakain sila dyan. Pagka ganyan, may kinakain yan, may pinag-aagawan, may dinudumog. So nasa sentro siya. O sana wag lumapit dito sa ating side na to para mahuli siya. Kasi habang nagbibira ng kable natin, lumalalim yung lambat natin, makakayod sila. Kung lumaliman sila ay siguradong mahuhuli sila. Ayan, pag lumalim yung lambat natin guys. So ngayon nagbibira na tayo ng kable ngayon. Paano binibira? Ayan. Yan yung magpapalalim natin lambat. Nakakonekta yan sa ating lambat guys, through snap ring at saka sa mga kadena. So yan, magpapalalim ng ating lambat. Ayan, thank you Lord, nasa gitna lang.
Diyan lang kayo, diyan lang kayo. Nasakop lahat yung kanina eh. Parang humaba master ang lambat mo ngayon. Nakuha mo yung ano eh, malayo eh. Umaba yun. Kaya nga, Kaya nga, nahabol pa. biglang lumutang na mas maganda eh, no? Oo. Asul na asul eh. Ayan Ano lo. yung inabot? Inabot talaga nung May buti. kasamang skipjack yun. Buti lumapit-lapit si Sheila na nabugabog yun. Bulabog ba? Kasi guys, lumapit yung isa naming sister boat. Nakatulong yung kahit papaano, nakalikha siya ng ingay. Nakalikha siya ng ingay para yung isda medyo lumapit sa amin. Pero may distansya yung kanina. Akala ko hindi aabutin kasi mahaba na eh. Ikot-ikot lang kayong dalawa dyan. Ikot-ikot. Ayan guys. Senior tayo, laglag senior tayo, laglag. Ayan. Nagbibigay na ng instruction ng ating fishing master sa ating dalawang baboy-baboy. Habang nakikita ang isda. Ikot-ikot, laglag senior tayo, laglag. Ayan. Laglag sinner tayo. Laglag. Papunta dyan ang isda, papunta dyan. Huwag niyo pabayaan. So yung dalawang binibigyan ng instruction, itong dalawang yan. Paikot-ikot sila dyan para mag-ingay. Para hindi lumapit ang isda. Ayan, medyo lumalapit nga. Pero nasa loob naman guys, kaya maganda. Nahagip natin lahat yon. Yung malayong distansya nakuha pa rin eh. Humaba yung lambat namin ngayon. Sana mahuli to guys. Thank you at antabayan natin mamaya. Kanina naka Lalapit ka dito. Kanina naka 157 tons kami ng silong. Ikot-ikot. Laglag senior tayo, laglag. Yan. Tinataboy niya yan. Tinataboy ng kamay. Ayan. Sana nandyan lahat yun. Makapal-kapal din sanang nakita na yung kanina. Kasi nung umaga lumipad ako, mga 10 o'clock na lang tanghali, umaga. Ngayon, ang anong oras na? Alas 4:20 na. Kasi ang tuna guys, pagkahapon, lumulutang yan na mas maganda. Kasi sa hapon, ang labas ng dilis ay sa hapon. So, lumulutang yung ating mga tuna pagkagandan, mga isda. Kaya antabayan natin to guys. At medyo mahaba-haba siguro ang ating video ngayon. Dahil pag ito may huli mamaya, mas maganda yung salok-salok natin. So, birada pa ng kable, matagal-tagal ito, mga 2 hours bago ma-hold yung net. 2 oras, so kung may huli ito, baka abutin ng 3 hanggang 4 na oras, depende sa dami ng isda na mahuhuli. Ayan guys. Stay tuned mga kasimangis at mamaya kukuha tayo ng mas magandang shots para dito. Sana mahuli. Thank you. Simangis na. Guys, power block na sila. Kanina pa nag-start. Medyo na-pending yung pagbablog ko kasi marami kami nakitang grupo na lumabas. Pero ngayon may nakita naman kami ilang piraso na sa loob. Sana may kasama lang din. Sana may laman-laman. Kasi yung mga inarihan natin kanina, karamihan nasa labas na. Hindi ko na nakuhanan. Medyo tinamad akong magkuha ng video kasi nalambot ako kasi sa ganda ng grupo na yon. Halos nasa labas yung karamihan. Pero nitong nagpa-power block naman, may ilang piraso nagpakita. Sana lang may laman to sa loob. Nasa loob naman yung ilang pumisik nagpakita dito. Sana ganyan talaga guys dito. Pagka nakita mong naariyan, nakulong naman tapos medyo mamaya makikita mo nasa labas na. Nakakasisid sila guys. Minsan iniiwanan nila yung pagkain nila para maka-escape sila. So sana may masalok tayo mamaya kasi nanghina ng loob namin. Nalungkot kami guys, nakita namin yung karamihan nasa labas na. May nagpakita naman dito kanina na ilang piraso nga. Kaya tinuloy ko na lang yung vlog ko. Sana may masalok. Dahil pagka ganito nakikita ko nasa labas na guys yung nakikita ko nasa labas na yung isda, hindi ko na tinutuloy yung vlog ko kasi nanghihinayang lang din naman ako sa magiging space dito sa aking i-erasin ko din naman. So ngayon ayan, sayang kasi
Sana may masalok pa. Antabayan na natin. Ayan. Medyo palubog na ang araw. Guys, konti lang naiwan. Ito lang natira oh. Nakatakas talaga yung karamihan. Pero thank you Lord kasi may naiwan pa rin. Pandagdag to sa bodega natin guys. Ayaw sumama ng madami. Sana sumilong bukas para may barihan kami. Sana hindi lumayo dito sa area para pag sa umaga barihan siya. Mas buo kasi sa umaga eh. Pag sa hapon yan, lalo kasing hiwa-hiwalay ang isda. Pero lahat naman yung kanina nakulong, pero ngayon ito lang natira. Ganyan guys ang nangyayari pagka medyo mailap ang isda. Pag nakaramdam ng panganib ay talagang tumatakas pa. Ayan. Pero mga yellowfin to, purong yellowfin. Wala yung bulyasan. May halong bulyasan yung kanina eh. So ito lang natira. Tingnan natin kung maabot ng ilang tonelada to. Kinakalaskas pa nila. Sa silong. Ha? Isang pagsakan sa silong. Yan. Nag-ilaw kanina dyan. Kulay green. Konti lang talaga guys. At least makita nyo guys na pagka talagang tumakas ang isda, konti lang talaga nakukuha. Pero thankful pa rin kami kasi blessings pa rin talaga ito ni Lord. Kaya thank you Lord. Konti man o madami ay magpapasalamat tayo guys. Ayan. Kahit konti meron guys. Pandagdag din to sa pambayad sa krudo at sa gastos namin dito guys. Kaya thankful pa rin kami kahit konti meron. Pangalis pagod lang. Pinakita ko sa inyo na hindi lahat ng pagkakataon ay maraming hinahuhuli. Meron pag tumatakas ganito talaga. So thankful tayo dahil kahit gantong konti ay may naiwan sa amin. So ganyan po talaga ang buhay dito sa fishing. Hindi laging bawat oras ay maganda ang nahuhuli. Kaya thankful tayo. Yan, may konti pa. Mapapasin nyo guys pagka mahaba ang vlog ko, maraming huli yan. Maraming huli. Pero pagka ganitong konti, saglit lang tayo mag-content dahil wala tayong mapapakita na madaming huli. Kain bulok! Profit 49, 49, 45, 45. Konti man o madami guys, sinusukat pa rin yan ng fisheries observer natin para sa record niya guys. Ayan. Yan ang proper na ginagawa dito talaga sa amin. International Commercial Fishing guys. So mga bago lang sa ating YouTube channel, shoutout sa inyo guys. 64,000 subscriber na tayo guys. So konti lang talaga. Thank you Lord for the blessings. Keep safe everyone. Ito pa rin po ang inyong kasimahang isda. The original is always the best. Thank you.